nyo mga kababayan, may napansin lang ako dito kay Grijaldo. Parang iisa yung term nila ni Bato na ginagamit yung pagtatanim ng kamote mga kababayan. At ang isa pa dyan, pareha sila ni Bato de la Rosa na kapag ka nasusukol na ginagamit ang Diyos. Alam nyo ba yun mga kababayan? Etong si Grijaldo, ang ginagamit ni Grijaldo dito, mga kababayan, yung gospel. Si Bato de la Rosa naman, ang ginagamit niya kapag ka nasusukol na, ang Diyos na. At kapag ka mga kababayan, ang pinanglilihis nila sa isyo kapag ka sinasabi na kung paano na sila kapag ka natalo, paano na kapag ka natanggal sa pagkapulis, laging ang malimit po nilang sabihin, uuwi na lang sila sa kanila, mananahimik na lang at magtatanim ng kamote. Which is hindi naman totoo mga kababayan. So ngayon, pakinggan muna natin ito nakita nating balita. Galing po dito mga kababayan sa DAE News Philippines mga kababayan, kanila po yan. Hindi po yan atin gagawan lamang po natin ng reaction video. Panoorin nyo mga kababayan kung paano etong si Grijaldo i-invoke yung kanyang rights mga kababayan at iwasan yung katanungan ng mga kongresista po natin. Ano po, patungkol po dun sa kanyang naging statement dyan po sa Senate na kung saan idinidiin niya etong si Congressman Abante at eto pong si Congressman Dan Fernandez. So ngayon, pakinggan natin mga kababayan kung paano mag-isa sa sariling mantika etong tauhan ni Bato de la Rosa. Ano po, so ito, i-play po natin. Matanong ko lang po, ano po ang nag-udyok sa'yo para i-execute tong affidavit na ito? Just I have said, Your Honor, during my opening statement in the Senate, it was Tuesday. We have a hearing here on Tuesday, and we ended up on the Wednesday on the event of the... Okay, Kuya BMB Benny Road, mega love shoutout. Thank you sa pakape, Boss Jake. What's up? One Squad, what's up? Ayan, may nakausap ako dito na DD-set. Sabi niya, gentleman's agreement daw ay galing daw kay Noynoy. Ang alam ko, pinayagan lang mangisda yung ibang karatig na bansa pero Duterte ang nagbenta. Alam niyo, ganito yan Kuya Benny Road. Yung kasing kay Pinoy, hindi kasi pwedeng masasabi na na kay Pinoy nagmula yung gentleman's agreement kasi unang-una si Pinoy nga ang nagdala sa The Hague, Netherlands niyang usapin ng West Philippine Sea. Kaya nga tinalo natin etong China mga kababayan dyan po sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. So ngayon mga kababayan, kaya lang naman kasi eto, lihis lang muna natin dito po sa topic natin na ito. Talakayin lang natin ng konti yung sinabi ni Kuya Benny Road. Kaya lang kasi lumakas ang loob ng mga Chinese Coast Guard na mangharas at yung mga Chinese official kasi nga mga kababayan, yung naging presidente ng Republika ng Pilipinas pro-China. Mas pinili na makipag-alyansa, ilapit ang Pilipinas dito po sa bansang China mga kababayan na may lihim na pagtingin sa ating teritoryo. At hindi po natin namamalayan na hindi lang yung teritoryo po natin yung unti-unting napapasok kung hindi maging ang bansang Pilipinas. Dahil nga kung makikita nyo, may mga nahuhuli na espiya mga kababayan na yung mga espiyang yon nakapasok sa Pilipinas noong mga panahon ng Duterte administration. So kung titingnan po natin mga kababayan, mismong sa China na rin ang galing na yung gentleman's agreement galing mismo sa dating administrasyon, sa Duterte administration. Hindi po mga kababayan kay Pinoy, sa Duterte administration. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Typhoon Christine. And as I have said, I go back to my home. Ay, thank you Kuya Benny Road Thank you very much sa pakape. And dinibdib ko po yung nangyari sa akin, Your Honor. And I never told this to my wife that time for 2 days. Until such time on the Friday, I was informed by the PIHAW that I'll be attending a Senate hearing. So, naisabi ko dun sa asawa ko, Your Honor. And nag-a-argue pa kami kasi ayaw niya. Ako kasi pakinggan nyo kung paano magsinungaling si Grijaldo. Gusto ko na may
may sabi. And sabi ko, we have to go on a Sunday Mass, and we need wisdom for this, Nako. para mabigyan din tayo ng lakas ng loob, para ma-resolve natin sa tayo, kasi tayo nag-aaway, nagkakaproblema, hindi na rin kami nag-aano nun eh. So on the Sunday, it was on the gospel. Sabi ko, pakinggan natin kung ano man yung masabi ng gospel sa atin that day. And it was a great enlightenment and a wisdom na binigay sa akin, Your Honor. The gospel said that Lagi niyong tandaan mga kababayan ha, kapag ka ang isang tao ay nasusukol at gumagamit ng salita ng Diyos o pangalan ng Diyos mga kababayan, hindi totoong sinasabi niyan. Pasensya na kayo ha, doon sa mga naniniwala dyan sa iba, paniniwala niyo po yun. Pero kasi sa akin mga kababayan personally, kapag ka ang tao kasi, lalo na pagkakausap ko at ang sinasabi, hinahaluan ng salita ng Diyos o ginagamit yung pangalan ng Diyos, hindi ko pinaniniwalaan yan. Bakit mga kababayan? Dahil gagamitin lamang po niya yung pangalan ng Diyos para malinis yung kanyang pangalan at yung kasalanan kanyang ginawa. Para nang sa ganun, yung kanyang mga nakakausap, mapaniwala niya. Pero mga kababayan, sa status kasi nitong si Grijaldo, halos katulad ng sinasabi ni Bato de la Rosa. Kita nyo ba nung nakaraang araw nung ginagawa natin ng reaction video, yung video nitong si Bato de la Rosa, mismong ginagamit din niya mga kababayan yung salita ng Diyos, yung pangalan ng Diyos. At ngayon ginagamit naman itong si Grijaldo yung salita ng Diyos para mapapaniwala niya etong mga taga-kamara. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. it's not all about the crown, but it is about the cross. It is not about the honor, but it's about the sacrifice. It's not being the first, but being the last. It's not being the great, but being the servant. Patay tayo dyan, ginamit ng salita ng Diyos. Sabi ko sa asawa ko, bakit na ibigay sa atin to? Yung gospel. We have to, and to sum up that, Your Honor, ang sinabi nung pare, sabi niya, it's not about the experience. Because yung experience kasi natin sa buhay, it may be good or bad. But it's all about the lesson learned that time, Your Honor. So I have that courage, and even my wife submitted to my decision. And on the next day, pumunta na po ako yun. Nandun po yun, nag-narrate, ginawa ko po yun, sinulat ko po yun. Narrate? Sinulat ko po yun. And it was on that mass that time, that it is. Sa tingin nyo mga kababayan, sinulat ba ni Grijaldo o ginawa para basahin lang ni Grijaldo? Kasi ako mga kababayan ko tatanungin nyo, ang tingin ko dyan yung binasa niya sa Senate mga kababayan, baka may iba nang gumawa nun. Hindi siya ang nagsulat nun. Kasi mga kababayan, may CCTV na magpapatunay na hindi siya hinaras para magbigay ng komento dyan po sa Quadcom. Hindi siya hinaras ni Congressman Abante at ni Congressman Dan Fernandez. Mismong may CCTV mga kababayan na magpapakita na masaya pa siya nung lumabas siya mga kababayan sa pintuan dyan po sa kamera. Ngayon kung titingnan po nating mabuti mga kababayan, ang tingin ko do sa binasa, eto opinion ko, personal na opinion ko to mga kababayan ha. Kayo nasa sa inyo po kung ano po yung opinion po ninyo. Pero sa akin ang tingin ko, hindi si Grijaldo yung nagsulat nun. Baka may ibang nagsulat nun at sinabi lang dito kay Grijaldo na yan ay basahin mo at yan ang sabihin mo dyan po sa Senate hearing. Noong mga panahon na binabasa niya, yung script mga kababayan na daladala niya at idinidiin niya itong si Congressman Dan Fernandez at Congressman Abante na diniktahan siya sa mga sasabihin niya dyan po sa Quadcom. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. It's a Sunday, and on the next day, pumunta na po ako yun. Nandun po yun, nag-narrate, ginawa ko po yun, sinulat ko po yun. And it was on that
mass that Ma'am. time. That it is a Sunday for the PDLs. It was a Sunday for PDLs. Sabi ng pare, we have to Ginamit mo pa, pare. give dun sa mga brothers natin na nakukulong. Hindi ko nga akalain na I would be the one also to experience that nung sinabi ng pare. So, that's all, Your Honor. That is all that happened, Your Honor. Well, Yan na. oftentimes we need experiences to encourage us and to push us to search for the truth. So Tama. I hope this hearing is one of those experiences for you, Colonel Grijaldo. Dahil ang layunin lang naman po natin dito ay hanapin, gaano man kahirap, ang katotohanan. Yun lang Tama. naman po ang hangarin natin. Wala nang iba. At kaya nga po yung dalawa po nating kinatawan na binanggit mo sa affidavit mo ay pansamantalang tumayo at umalis bilang chairman just to show that we are fair in handling this very sensitive issue. Alam niyo mga kababayan, dapat ganyan din yung ginawa ni Bato de la Rosa eh. Ganyan dapat yung ginawa ni Bato de la Rosa doon po sa doon sa Senate mga kababayan noong mga panahon na umatin doon. Yung si Digong dapat tumayo din siya bilang resource person. Dahil dito mga kababayan, si Congressman Dan Fernandez at saka itong si Congressman Abante, tumayo po sila bilang resource person. Hindi po bilang chairman ng komite mga kababayan ng Quadcom. Kaya kung titingnan po natin, nagkakaroon ng patas na pagdinig ng mga usapin dito po sa Quadcom kasi yung mga yung mga naaakusahan mga kababayan, tumatayo talaga bilang resource person kahit na congressman pa. Samantalang dun po sa Senate mga kababayan, si Bato de la Rosa, hindi natin alam kung siya ba ay resource person or kung siya ba mga kababayan isa sa mga colleagues mga kababayan nung komite na nakaupo mga kababayan nung panahon na hinihiring at tinatanong eto pong si Duterte. Ano po, so sana ganito din, tumatayo din etong si Bato de la Rosa yung mga naaakusahan bilang resource person. Hindi dapat sila ang nagtatanong at dapat sila yung tinatanong. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Because you made serious accusations in your affidavit, Colonel Grijaldo. Ay, shoutout kay Talmak ha. Talmak, may galab shoutout na napakasarap pre ha. May galab shoutout. And if indeed enlightenment has happened to you when you executed this affidavit, and you mentioned that you stand by your affidavit, Yeah. so let's test whether or not it is the truth, Colonel Grijaldo. Yes, Your Honor. Okay. As I have said, I will stand by. I am humbled by my experience, Your Honor. I'm with sure this, Your you're Honor, but Mr. Colonel Grijaldo, I you will have to stand by understand. with my statement You have to under understand oath one in thing. the Senate, Your You have Honor. to understand And I one would like thing to lang po. invoke my One right thing lang po. to self-incrimination, Your Opo, Honor. but you have to understand one thing, Colonel Grijaldo. Okay lang po yun kung para sa'yo. Ang problema ho, ang dami mong dinamay eh. Tama. Kung para sa'yo lang yon, hindi sana natin gagawing issue to eh. Ngunit ang idinamay mo dito ay mga taong walang kinalaman o mga inosente. Paano naman po sila? Paano naman po yung mga karapatan nila? Paano naman po yung boses nila? Paano naman yung katotohanan nila? Hindi pa po natin sila pahahalagahan dahil panghahawakan lang natin yung sinabi mong enlightenment mo? Ah. But they have their own rights too, Colonel Grijaldo. So, Colonel Grijaldo, Yan ang problema eh. Kaya bang yabang magsalita doon sa Senado, mga kababayan? Pero kapag ka tinatanong na sa Kamara, wala nang maisagot. Alam niyo mga kababayan, ito yung mahirap dito kay Grijaldo. Kapag ka tinatanong na siya sa Kamara, wala siyang maisagot. At puro invoke my right, mga kababayan. Pero pagka nagsasalita siya dyan sa Senado at nando doon yung mga kasamahan niya, mga kababayan, at yung kanya mga kakampi, napakagaling po niya mag-akusa at mandamay ng mga taong inosente.
Pero dito wala siyang masabi mga kababayan. Gumagamit pa ng salita ng Diyos para mailihis yung usapin at yung mga katanungan na dapat itinatanong sa kanya. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Siguro wag na tayong paligoy-ligoy pa. Yan. With the permission of Mr. Chairman, Colonel Grijaldo, you made some serious accusations here. In fact, so serious that it was even carried by our media news for almost a week, 2 weeks. And because of your accusations, you've tarnished the very reputation and integrity of the committee and the House of Representatives. Tama. Things that I will not allow dahil ito pong posisyon na inuupuan namin, ay ito po ay posisyon ng tiwala na ipinagkaloob sa amin ng taong nagtitiwala sa amin. At kailanman hindi ako papayag na may mga tao na magdudungis at magtatapon ng kasinungalingan para sirain ang integridad ng trabaho ng House of Representatives at syempre ng komitibang ito. So Colonel Grijaldo, sinabi mo po dito sa inyong sinumpang salaysay that you were persuaded Ito yung sinasabi talaga mga kababayan na lutong-luto sa sariling mantika. Partida to mga kababayan ha. Ang itinatanong dito kay Grijaldo, yung kanyang mismong statement mga kababayan na sinumpaan niyang salaysay na sinabi niya at binasa niya dyan po sa Senado noong mga panahon na inaakusahan niya etong si Congressman Abante at Congressman Dan Fernandez na ngayon mga kababayan hindi niya maipaliwanag. Kaya nga mga kababayan, luto sa sarili niyang mantika kasi statement niya yung ginagamit mga kababayan na pangkastigo po sa kanya, na pangtanong sa kanya na hindi niya ngayon masagot. Ibig sabihin, kung hindi masagot ni Grijaldo yan, hindi si Grijaldo ang gumawa niyan. Siguro ipinabasa lang yan sa kanya. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Your Honor, and you said, ikaw naman. Kaya nga Tolmac Ay, Tolmac, may galab shoutout. Pakisubscribe natin yan. Si Tolmac going to 500k na yan mga kababayan. Ay, subscribe natin yung channel niya na. Pritong tilapia talaga siya dito. Colonel, ganito lang yan. Alangan namang walang insidente o mangyayari sa panahon na yon. I answered that I served as COP, Chief of Police in Mandaluyong during COVID-19 pandemic, and there were less crimes committed and we did not receive any reward from anyone. I added that we only receive funds as additional MOOE support fund for the Peace and Order Fund of the LGU. But dito po sa earlier part, sinabi mo that you're persuaded. Is this true, Colonel Grijaldo? Yan na. Your Honor, I will stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor, and I would like to invoke my right for self-incrimination, Your Honor. That is out of order. Let it be of record that the statement made by this resource person is out of order. Please continue, Congressman Suarez. Number 17, sinabi nyo dito, I then respectfully told Congressman Dan Fernandez that anyone can debunk my statement if I confirm the testimony of Colonel Garma about DDS in 1999. Since I was not a member of the PNP at that time and I have no knowledge as to the reward system. Additionally, I said that the work of policemen are noble that requires great sacrifice even without reward or award. It is our moral obligation and a call of duty to serve our country and our people. If I may continue, Colonel Grijaldo. At sinabi mo, Congressman Dan asked me, Colonel Garma, Yan. anong masabi mo sa kanya tungkol kay Barayuga? I politely told him I cannot comment on the case when I respectfully answered him, Sir, mahirap yan.
kasama kami sa nag-iimbestiga at hindi ko alam kung anong kinalaman niya at may investigasyon din kami, baka ma-incriminate ako, sir. Tama po ba ito, Colonel Grijaldo? Your Honor, Yes or no lang po, ah. I will stand by my statement in the Nako! Senate under oath, Your Honor. And I would like to invoke Mr. my Chair right again. for self-incrimination, Mr. Your Chair. Honor. Again, the resource person is out of order, Mr. and Chair. let it be of record that he is continuously disrespecting this committee by refusing to answer appropriately to the questions propounded by the member. Alam mo, Colonel, if I may, DSJJ, binibigyan ka namin ng pagkakataon dito eh. Tama. Nung nasa Senado ka, ang tapang-tapang mo eh. Bakit dito ay mo magtapang ka rito? Ipakita mo yung the same candor, the same tapang na pinakita mo doon. Di ba? Bakit hindi mo gawin yan dito ngayon? Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. Tinatanong sa'yo, relevant question. Saka yung itinatanong sa kanya, galing mismo sa kanyang bibig, mga kababayan. Yun yung itinatanong sa kanya dito. Galing mismo sa kanyang bibig, mga salitang binitawan po niya. Ano po, nakataas pa nga yung noon niya, mga kababayan, nung binibitawan niya yan. Sa Senado, yung mga salitang yan na parang tuwang-tuwa pa siya na inaakusahan niya, etong si Congressman Abante, etong si Congressman Dan Fernandez, tapos dito, mga kababayan, parang pinitpit na luya. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Siyempre, nando si Bato eh. Siyempre, naandudo si Bato de la Rosa, natural, magiging matapang yan. Pag naandudo yung bossing, natural, matapang din yung mga tauhan. Biruin nyo mga kababayan ha. Siyempre, kaharap niya si Duterte, si Bato de la Rosa, pag hindi ba naman siya tumapang doon. Tapos ngayon dito, kasi mga kababayan, patas yung investigasyon, wala siya dito makukuha na kakampi niya, para siyang pinitpit na luya dito. Ang masaklap nga lang sa kanya mga kababayan, sariling salita po niya, sariling statement po sa kanya ang sumusunog sa kanya ngayon dito. Sinusunog siya mga kababayan ng sarili po niya mga salita dito na binitawan niya. Di ba, ipagpatuloy pa natin. Dito ka magpakita ng tapang mo. Hindi yung nandun ka lang. Alam mo, ang mahirap kasi sa'yo, gusto lang nating malaman ang katotohanan sa likod nito. Ang dami mo ng ginawa eh. Dinamay mo pa yung mga kasama na, hindi dahil sa kasama namin sila, kundi hindi tama ang nangyari at ginawa mo. You are trying to besmirch the reputation of this committee. Itong committee ito, hindi ito gawa-gawa lamang. Ito'y pinapayagan ng ating saligang batas. Ito'y pinapayagan at pinayagan ng 300 mahigit na membro ng Kongreso na kung saan ay merong mandato ng taong bayan. Tama. Kaya wag mong pastusin ito. Yung tapang mo, nawawala eh. Tawagin mo yung kakampi mo. Bato de la Rosa, pinatatawag ka. Ikaw ang kakampi nito, di ba? Tauhan mo to. Bakit hindi ka pumunta ngayon dito sa Senado? Harapin mo ang Senate para naman hindi masabi ni Marcoleta na hanapin mo ang Kamara, ang Congress, para hindi naman masabi ni Marcoleta na ang pinatatawag lang ng Quadcom yung mga kalaban lang ni Duterte. Di ba mga kababayan, narinig po ninyo yan mismo doon sa Rally for Peace ng INC na kung saan sinabi ni Marcoleta na ang pinapatawag lang daw dito sa Congress mga kababayan, sa House, sa Quadcom, yun daw po mga kababayan, mga kalaban lang ni Duterte at yung mga tao daw na makakapagpaliwanag hindi daw po ipinapatawag. Eto, pinapupunta na si Bato de la Rosa. Alam niyo mga kababayan, aminin man natin o hindi, kaya malakas ang loob ni Grijaldo kasi naando doon yung mga amo niya sa Senate mga kababayan. Katulad ni Bato, ni Digong, at sa kanyang sinabonggo. Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, bakit dito hindi siya makapagsalita? Yung kanya mga salita na binitawan, bakit hindi niya masabi dito? Kasi nga mga kababayan, mahuhuli yung kanilang mga kasinungalingan dito. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin.
Ang hirap, alam mo, ang ano, Colonel, nag-imbento ka ng kwento. And then you speak about honor. And then you speak about the gospel of that was given to you by a priest, talking about honor, and which, yun, alam mo ba kung bakit merong honor? Pag hindi ka sinungaling, may honor ka. Tama. As simple as that. You're a police officer and you should have ang ano kasi, yun ang ano dito eh. Anyway, DSJJ, you can continue. I totally understand the frustration of our chairman. In fact, So ano na natin dito mga kababayan, pakinig nyo ba yung sinabi dito ni Congressman Ace Barbers? Tawagin itong si Grijaldo yung kanyang kakampi. Mga kababayan, papuntahin do sa Kamara. Kaso ang problema, parang walang bayag ata yung kakampi ni Grijaldo dahil nga mga kababayan, nakailang patawag na eh. Nakailang patawag na do sa tao na yon pero hindi talaga uma-attend, hindi talaga pumupunta dito po sa Kamara. Alam nyo, di ba may mga binibitawang salita yung tao na yon, nakakampi nitong si Grijaldo, na kapag ka umatin daw si Duterte, hindi daw po niya iiwanan. Eh ano nangyari? Naka-attend na lahat-lahat si Digong dyan po sa Quadcom. Yung tao na pina-attend na yon hanggang ngayon, wala pa. Ayaw umattend, binabaliwala ang patawag ng Kamara. Tapos magdadrama yung ibang mga kaalyado na ang iniimbitahan ay yung mga kaaway lang daw nitong si Duterte. Samantalang yung isang tao na ginawang arkitekto ni Duterte ng madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato, hanggang ngayon walang muka para humarap dyan po sa patawag ng Kamara. Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, kung iisipin po natin, etong ginagawang investigasyon ng Kamara, unti-unting inilalabas lahat ng katotohanan at unti-unti nating nakikilala yung mga taong naakusahan dito. Nakikita ng taong bayan kung sino yung sinungaling at hindi. At ngayon, since hindi pumupunta yung tao na yon, paano kapag kakatiwalaan ulit ng taong bayan? Paano ka ibabalik sa kapangyarihan mo ulit kung dito pa nga lang hindi mo na maidepensa yung sarili mo? Diba mga kababayan? Kaya nga dapat kay Senator Bato de la Rosa, dapat magkaroon siya ng lakas ng loob na harapin ang patawag ng Quadcom. Sa kanya hindi puro media lang. Dapat humarap din siya dito, idepensa niya yung kanyang sarili para naman kahit minsan maranasan ulit niya maging resource person.